Guys, isang magandang araw na naman sa inyong lahat. At ngayon guys ay i-update ko kayo doon sa breeding project natin ng mga superworms. Nagsimula yung breeding natin noon July 21. So ngayon ay August 7 na. So that is 17 days na ang nakalipas. So titingnan natin guys kung ano na yung itsura ng ating mga superworms na hina-hibernate. So tara guys, tingnan natin. Guys, ito na yung 60 pieces na linatag natin nung nakaraan nung July 21. So guys, makikita natin at 17 days, ayan, meron ng mga beetles na nakikita natin. Isa to, andun pa sa ilalim. Ayan. So andun pa. Pero hindi ko muna sila kukunin guys kasi kulay pula pa sila. So hihintayin natin na magiging kulay black yan siya. Ito yung sinasabi ko guys, pag bago pa lang sila maging beetles ay kulay pula pa, ay kulay maroon, kulay red or maroon pa sila. So hintayin natin na magiging black yan bago natin siya ilagay doon sa kanilang lagayan na breeding box. So ito guys, ang dami na nating nakikita mga pupa. Ayan. Siguro mga 60% ay pupa na. So ihiwalay lang natin yung mga ganitong pupa guys. Lagay natin sa isang
So ito lahat yung nakulikta natin guys. Yung hindi pa nag-transform, yung nasa hibernation pa, yung super warm pa ay nasa 31 pieces. So 50% pa yung yung nandyan, yung hindi pa nag-transform. So marami pa guys. Pero yung yung pupa nasa 38 pieces na yung pupa na nakuha natin. So ilang araw na lang magiging beetles na rin to. Baka 2 to 3 days ay magiging beetles na to sila. So meron din tayong nakuha guys na 8 piraso na beetles na. Pero hintayin lang natin yan na mag fully transform into darkling beetles talaga, kasi yan siya medyo maroon pa yung niya, kumbaga parang hilaw pa yung kanyang pag matured. At guys, sadly meron tayong 3 na patay casualty sa ating breeding project na yon. Pero it's okay guys, part talaga yan sa ating process ng pagbe-breed sa kanila. Pero yung makakuha tayo ng mga 3 below 10 pieces ay napakalaking successful na yan siya na breeding guys. So guys, may naalala pala ako guys, kaya pala nagiging 31 pieces yung hindi pa nagiging pupa, kaya ang dami pa pala nila, kasi yung ginawa lang pala talaga natin sa breeding natin is 60 pieces. Pero nagdagdag ako ng 20 pieces na hinabol ko. So mga after 3 or 4 days, dinagdagan ko sila ng 20 piraso. So most probably is 11 pieces lang talaga yung hindi pa naging pupa dun sa batch na ginawa natin na 60 pieces. So yung 20 pieces dun ay yun yung hinabol ko after 4 days. Kaya ang dami nating natira na mga hindi pa nagiging pupa. So yun guys, akala ko kasi 50% yung hindi naging pupa kasi matagal na yun. Ngayon naalala ko na meron pala akong hinabol na 20 piraso. So 11 pieces lang pala talaga doon ang hindi pa naging pupa. So ganun talaga guys, hindi talaga yan sila sabay-sabay, kasi minsan nakakakuha tayo ng maliliit pa, yung bata pa. Kaya matagal siya mag-transform into beetle. So yun guys, napakaganda ng result ng ating breeding project ng ating super worms. Malapit na silang magiging beetles lahat. So pag magiging beetles na yan sila lahat, ay ilalagay natin yan sa mas malaking breeding box. So far guys, ay success yung ating breeding project ng ating super worm. So nakakulikta tayo ng 38 pieces na mga pupa na. So mga 2 to 3 days ay magiging darkling beetles na yun sila. Saka meron na rin tayong 8 pirasong darkling beetles na talaga siya, pero kulay pula pa or kulay maroon pa yung kanyang pakpak or katawan. Kaya hahayaan muna natin sila. So maaaring bukas or makalawa ay magiging fully black na sila na darkling beetles. So yun guys, excited na ako na mapalago sila, maparami sila, at baka ma-share pa natin sa iba natin mga kaibigan na mga hobbyist yung sobra-sobra na natin na nakulikta ng mga feeders na super worms. So ganun lang guys, tulungan lang sa hobby natin. So salamat sa panonood guys. This is Bon ulit. Maraming salamat sa inyong lahat. Peace.